Anong naramdaman mo nung nakita mo yung iyong katabi na ngumiti sa iyo? Sa akin. Okay. Ikaw naman, ano ang naramdaman mo nung ngumiti sa iyo yung katabi mo? Ano naramdaman mo? Abay, sumarap ang pakiramdam ko. Ako yung masaya na, lalo ako sumaya. Okay. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay Amplified version. Sabi po doon, a happy heart, o yan, kaya alam nyo na ngayon ang title ha. Bakit ganyan ang title? A happy heart is good medicine, and a joyful mind causes healing. But a broken spirit dries up the bones. Katindi pala nito. Kung yung pagiging happy ay napakaganda ng naiidulot, kasi ang sabi po ng Proverbs, sabi ni Solomon, yun daw masayahing puso Let's pray. Father, thank you. Truly in your presence there is fullness of joy. And we believe, O Lord, na lahat ng anak mong pumasok ditong may kabigatan, lalabas na punong-puno ng kagalakan.
Thank you, Lord. We believe in you. We trust in you. Kayo po ang mangusap sa amin. To you alone, all the glory. This we pray in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Pumalakpak ang masasayahin. Woohoo! Ang number one cause ng pagiging malungkot o pagiging malungkutin ay yung ating mga cares. Yan ang number one cause. Yung ating mga cares and concerns, yung ating mga problema, yung ating mga pinagdaraanan sa buhay, ating sitwasyon, nararamdaman, kinakaharap. Yan ang nagpapalungkot sa tao. The problem is, kaya ka nalulungkot kasi yung nagpapalungkot sa iyo, iniiyo mo. Ay hindi naman po tayo nilikha to carry such burden. Hindi ka nilikha ng Diyos para mamroblema. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, hindi ka nilikha para mamroblema. At alam ninyo, ang resulta ng pamumroblema ay kalungkutan. Kaya pala ang sabi ni Jesus, do not worry. Okay? You are not created to worry. You are not created na maging lonely, naging sad. So, anong dapat gawin? Para daw ang tao ay maging masaya, kailangan niyang makilala ang Diyos. At pag nakilala mo ang Diyos, siya ang magpapaunawa sa iyo ng iyong purpose. That's the number one problem ng mga taong malungkutin. They don't know God. That is why every Sunday at yung pag may mga pagkakataon pa tayo, we're gathering, we're talking about the Word of God, we're encouraging one another, we're praying for one another. Bakit? We're helping one another to know God and to know Him even more. Dahil dito po magsisimula ang tunay na kagalakan pag nakilala mo si Jesus. Ay nako, mamili kayo ng 2, 3 hanggang 4 na tao mamaya after service, kausapin ninyo, tanungin ninyo kung bakit sila masaya. At may common denominator ang isasagot ng mga yan, nakilala nila si Lord. I've been with the tatays kasi may life group po ako ng mga tatay. Ayan. At may common denominator ang kwento ng mga tatay. Kaya sila ay masaya at ngayon kung ano man sila ngayon, yung kagalakan, yung peace na meron sila ngayon, resulta na lamang ng tunay na pagkakilala nila kay Jesus. Yun na lang resulta. Kaya napakahalaga nito. Ano pa? Pag nakilala mo si Jesus, malalaman mo ang purpose mo. And what is your purpose? To know God and to make Him known. Ang makilala si Jesus at ang ipakilala siya sa marami. At dahil yun ang purpose mo, lahat ng inaakala mong purpose mo noon ay hindi na magpipilit sa iyo. Alam niyo ang isa sa inaakalang purpose ng marami? Makinig kayo. Akala ng iba, ang purpose nila ay malungkot. Talaga, pastor? Merong ganon? They are looking at sadness as their purpose? Oo! Merong ang akala niya, ako'y nabubuhay para malungkot. Ako'y nabubuhay para palungkutin ang mundong ito. Katindi naman. Kaya the moment na makilala niya si Jesus at malaman niya ang purpose niya, naging malinaw sa kanya, your purpose is not to be a sad boy, a sad girl. Your purpose is to know me and to make me known. Pag nangyari yung kapatid, humanda ka, sasaya ka. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, humanda ka. Kasi pasasayahin ka ni Lord today. Diba? Pastor, kilala ko na si Lord. Praise God. At alam ko na ang purpose ko. Congratulations. Bakit nalulungkot pa rin ako? Tingnan mo nga yung katabi mo kung ganyan din yan.
Alam mo kung bakit? Isa lang. Kasi nga, yung cares and concerns mo, iniiyo mo pa rin. Give it to God. Give it to the Lord. Ano ang sabi ng Bible tungkol dyan? In Psalms chapter 55 verse 22, sabi dyan, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Ang instruction ng Bible sa ating mga may relationship kay Lord, whenever we have these cares and concerns sa buhay, ay ano? Ibigay mo kay Lord. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ibigay kay Lord. Eh ano ang ginagawa natin? Kaya tayo nalulungkot, inaangkin natin. Business. This is my business. Ito'y aking concern. Hayaan mong ako ang rumisolba nito. Ay di good luck. Give it to God. You are not created to carry such load. Yung iba naman ang ginagawa, hindi kay Lord ibinibigay sa iba. Anong ibig sabihin, pastor, nung ibinibigay sa iba yung concerns, yung cares niya? Ganito. Si friend, may isang friend, tapos kinausap niya yung friend niya, nag-unload. Anong nag-unload? Sinabi niya lahat ng kanyang pinagdadaanan. Uy, alam mo, talaga ako stress na sa trabaho. Stress na stress ako, dinitalye. Stress na stress din ako sa aking pamilya, dinitalye. Tapos stress na stress din ako sa aking relationship, sa aking jowa, dinitalye. Tapos stress na stress din ako sa finances, dinitalye. Tapos after niyang mag-unload, sabi ni friend na maraming cares and concerns, ay, ang sarap ng pakiramdam ko. Thank you. Sabi naman ni friend na pinag-unloadan, anong kasalanan ko? Ba't ganitong pakiramdam ko? Bakit ako ganito? Ba't ako yung malungkot ngayon? Eh kasi nga, binigay mo dun sa isa. Please don't get me wrong, hindi po masama yung magkaroon ka ng tenga na marunong makinig. Ang dami na pong naghahanap niyan ngayon. Kasi ngayon, ang marami, bungangang gustong may makikinig sa kanya. Bibihira na ho yung tenga na gustong makinig. So, if you have that listening ears, I praise God sa buhay mo. Ikaw ay pagpapala. Pero, let me ask you, hanggang kailan mo kaya? Hanggang kailan mo kakayanin na mag-absorb? Ikaw ay shock absorber. Hanggang kailan mo kakayanin? Di ba? Kahit nga yung mga engine support, ang titibay niyan, pero kaka-absorb ng kiskisa ng mga bakal sa loob ng makina, aba, yan ay pinapalitan din. Sumusuko din. Kung ikaw man, yung taong nakikinig lagi ng mga burdens ng iyong mga mahal sa buhay inaalagaan, the question is, hanggang kailan mo kaya? Ako personally, ako ay napupuno. Sa dami ko pong tinatanggap na burden. Pero, isang bagay po ang itinuro ng Diyos sa akin na itinuturo ko rin sa inyo. Cast your burdens to the Lord and He will give you rest. Want to be happy in life? Want to be happy in life? Learn to unload your cares and concerns. Hindi sa tao, sa Diyos. At kung ikaw naman yung tipong kagaya nung kanina, may nag-unload sa iyo, ay wag mong patagalin. Ibigay mo rin kay Lord. We are not created to magbuhat ng mabibigat na pasaning iyan. Okay. Alam mo bang ang kalooban ng Diyos sa atin ay yun tayo mabuhay na hindi lamang masagana, kundi masaya? Kaya, come on church, it's about time. Kunin mo, bawiin mo yung iyong pagkataong iyon, yung iyong karakter na iyon. You are designed by the Lord to live a happy way of life.
Ang dami pong malulungkutin ngayon. It's about time na i-redeem natin kung ano ang tunay na pagkalikha ng Diyos sa atin. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ka malulungkutin. Ikaw ay masayahin. Kaya maganda rin yung sinasadyang tumawa. Ngiti ka nga. Tumingin ka sa akin. Ngiti. 1, 2, 3. Smile. Meron ako nakikita. Kanina ko pang pinag-i-smile. Hindi na-smile. Anong ginawa nila sa'yo? Bibigyan kita na isa pang pagkakataon. 1, 2, 3. Smile. Though your heart is broken. Smile. Though your teeth is aching. Okay. Pastor, gusto ko yan. Gusto kong maging masaya, pero di ko magawa. Lagi may dahilan yan. Sabi nga, if there is a smoke, there is a fire. Lagi may dahilan yan. So, kailangan i-deal yan. Kailangan gamutin. Sabi mga dyan sa katabi mo, kailangan kang gamutin. Pagka naman hanggang ngayon, tawa pa rin ng tawa, sabihan mo rin. Masaya, maganda yan, maganda yan. Okay? Paano magkaroon ng pusong masaya? Pag-usapan natin ito. Sa mundong ginagalawan natin na puro na lamang kalungkutan ang gustong iparamdam sa atin, well, I want you to know, iba ka. At ang kalooban ng Diyos sa atin ay hindi kagaya ng nangyayari sa mundong ito. Paano magkaroon ng pusong masaya? Number 1, magtiwala sa Diyos. Sabihin mo sabihin mo dyan sa iyong katabi, magtiwala ka kay Lord. Jeremiah chapter 17 verse 7, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Alam niyo kung ba't nalulungkot ang tao? Kasi sa tao nagtitiwala. Tanyo, nalungkot na kayo. Closing prayer na. Lord, salamat po. Alam niyo, kaya nalulungkot ang tao kasi nakakaranas ng disappointments. Nakakaranas na, alam mo yun, feeling na siya'y hindi na-appreciate. After all, di ba? Nakakalungkot yun. At ang mga taong ganito, isa lang ang dahilan. Dahil sila'y sa tao nagtiwala, sila'y sa tao humugot ng pag-asa, sila'y sa tao umasa, sila'y sa tao nag-expect. Malulungkot ka talaga. Kapag ka yung ginawan mo ng mabuti, hindi ka sinuklian ng mabuti at masama pa nga sinukli sa iyo, malulungkot ka talaga. Madidisappoint ka talaga kapag ka yung pinakain mo na sa kamay mo, kinagat ka pa. Malulungkot ka talaga kapag niyapos mo at inari mong iyo. Tapos iba ang igaganti sa iyo. Malulungkot ka talaga. Gusto mo makalaya dyan? Simplihan lang natin. Alalahanin mo ang sinabi ni Lord patungkol sa paggawa ng mabuti. Ano yun? Do it for Him. Ano mang ginagawa mo, gawin mo para kay Lord. Gawin mo para sa Kanya. Kasi the moment na ginawa mo yan para sa tao at hindi ka niya nasuklian, hindi ka niya na-appreciate, believe me, malulungkot ka. May naiyak na eh. Happy heart nga ang topic. Believe me, you will be disappointed. Pag hinanap mo ang kagalakan sa tao, pag hinanap mo ang kagalakan sa mundo, you will be sad. The moment na inilagak mo ang pagtitiwala mo at pag-asa sa mundong ito at hinanap mo ang kagalakan sa mundong ito at sa ino-offer ng mundong ito,
Inihahanda mo ang sarili mong malungkot. Pastor, ako hindi naman ako sa tao na aasa ng aking kagalakan. Saan? Saan ho? Sa mga bagay. Ako nag-aalaga ng baboy, nag-aalaga ako ng kambing, at doon ho ako nasaya. Ay, paano pag yung baboy napiste? Ay, at least yung kambing ho'y walang piste, nagtae. Ay, gayong gaho, nga. Ay, maghahalaman na lang ho ako. Nakaligaw yung kambing mo nagtae. Hindi mo naman makatay at pagkapayat. Ay, magpapalandscape ako para ako'y sumaya. Palandscape. Yung natirang baboy ng piniste, nakaligaw rin. Na-or-or ang iyong landscape. Oh! Christians, wake up! Kaya ka nalulungkot kasi mali ang pinaghuhugutan natin ng joy. Ay ako, meron akong mga reliable, trusted, faithful till the end na friends. At alam nyo yung circle namin ito? Ito ay thicker than blood. Tapos, may nangyari sa iyo, hindi nila kaya. Nasaan na kayo? Narito kami. Tulungan nyo naman ako. Tutulungan ka namin. Ang laki na ng gastos ko. Nandito lang kami. Gastos! Oo nga, nandito lang kami. Kailangan ko ng pera. Nandito lang kami. Yan ang baga, sinasabi ko sa inyo. At huwag mong isiping walang mang-iiwan. Lahat mang-iiwan. Kung hindi ka man iwan ngayon, iiwan ka bandariyan. Ay, hindi talaga ako iwan na kahit kailan. Mamamatayan. Maalinlaan sa inyo ang mauuna. It's either hindi ka niya iwan o ikaw ang maunang mang-iwan. Isa lamang ang mananatili, ang Diyos at ang Kanyang salita. Sabi niyo, Pastor, isa lamang ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawan tao at siya'y namuhay na kasama natin, and that's Jesus. Sige, palakpakan mo nga si Lord. Malulungkot ka talaga. Kaya please, do not expect or get your joy from somebody. From your friends and even from your family. Yan pa namang pamilya, pinakamasarap magpasaya, pinakamasakit ding magpalungkot. Are you there? O, wag kang iiyak, happy heart ang topic ha. Reality bites. Ha? Kaya, magtiwala ka sa Diyos. Kung ikay hindi pa nasasaktan, pero natagpuan mo ang sarili mong naroroon ka na sa mga sinasabi kong sitwasyon, agapan mo na, kapatid. Sa Diyos ka umasa ng kagalakan. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan. At ang dalangin ng puso mo ay iyong makakamtan. Ang daming naghahanap ng kagalakan. At ang sabi ni Lord, kunin mo sa akin. Kunin mo sa akin. Paano ba magtiwala sa Diyos? Magtiwala kahit iba na sa inaasahan mo o salungat na sa inaasahan mo ang nangyayari. That's trust. That's trust. Sabi nung isa, pwede ka po, Pastor, na baguhin, ayusin na lang ni Lord na sitwasyon ko. At wag na niya akong padaanin sa mga pagsubok. Alam niyo yung pagtitiwala ay best
tested in trials. Ulitin ko ha, ang pagtitiwala po sa Diyos ay mas nasusubukan, napapatunayang genuine kapag sinubukan. Sa pagsubok po talaga yan. Ang dali naman magtiwala pag madaming binta. Ang daling sabihin nagtitiwala ka sa Diyos kapag ka iging-igi kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng asawa mo. Ang daling magsabing nagtitiwala ka kay Lord kapag ka okay ang pakikitungo mo ng boss mo sa'yo. Ang daling magsabing hindi kayo nagtitiwala kay Lord kapag ayos ang grades mo. Saan mo malalaman lalo na ikay nagtitiwala talaga kay Lord? Kapag hindi na smooth sailing ang nangyayari. Kaya ito hindi ko masabi dahil kahit ako parang hindi makapag-agree until ipinaranas ng Diyos sa akin at ipinakita niya sa akin ang karahilanan. It's about time na tayo po mga Christians matutong pasalamatan si Lord sa trials. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, salamat kay Lord, sa mga pagsubok. When was the last time that you thank God dahil may problema ka? Pastor, I thank God, pasasalamatan ko ang Diyos dahil ako may problema? Parang hindi ata ako nagpapasalamat kay Lord pag ako may problema. Yun ang kulang sa atin. Kulang tayo sa pagpapasalamat kay Lord kapag tayo'y may problema. Dahil ang problema ay pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin upang makita natin, una, na ang Diyos lang ang katiwa-tiwala. Padalwa, manalamin tayo kung sino o ano ba talaga ang pinagkakatiwalaan natin. Pagdating ng problema, ipakikita ni Lord sa iyo kung nasaan ang pagtitiwala mo. Pag ang problema ay kaperahan, ipakikita ni Lord sa iyo kung nasaan ang tiwala mo. Kung ikay nananatiling nagtitiwala kay Lord kahit wala kang pera, congratulations, dahil ipinakita at nakita mo na-realize mo na ang pera ay hindi mo pinagkukunan ng tiwala. Hindi ka sa pera nagtitiwala. Pag nagka-problema sa relationships, it could be friends, it could be family, kung ano man yan, ipakikita ng Lord sa iyo, saan ka nagtitiwala? Alam mo kung ba't nalulungkot ka? Kasi hindi ka sa Diyos nagtitiwala. Madaling malaman ang nagtitiwala kay Lord, hindi na malalungkotin. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang nagtitiwala kay Lord yan. Hindi na hunangiti, ahay siya. Yan ay may ibang pinagkakatiwalaan at kaya hindi ngayon makangiti kasi nabigo siya. Nabigo siya doon sa pinagkatiwalaan niyang yun. Kaya nalulungkot. Kaya sa gabi hindi makatulog na iyak. Kung kasarap-sarap ng tulog mo, maalimpungatang kami na agad. Hoy, ano ka? Pasensya ka na nga ngayon, nagsisink-in sa akin ang ginawa ng mga yun sa atin, lalo na sa iyo. Bakit ka? Yung ginawa nga nila sa iyo, after all. Kitumahan, una, hindi naman sa iyo ginawa, sa akin. Eh, syempre, tayo'y isa. Tayo'y mag-asawa. Eh, siya tahan na. I learned to give that to God. Kaya, napakahalagang bagay na ano man ang ginagawa mo, sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it all for God. Kapag may gagawin ka sa isang tao, do it for God. Kasi the moment ginawa mo yun para sa Kanya at nabigo ka, malulungkot ka talaga. Mambabaoy ka. Manunumbat kung hindi alam yung baoy. Malulungkot ka. Kaya ako hindi mananawang paulit-ulit sabihin sa iyo, ano man ang ginagawa mo ngayon, do it for God. Kay Lord ka lang hindi madi-disappoint.
Kaya sabi nung nakanta doon sa amin nagbibideo ko, sa Diyos lamang. Ako naman, amen. Amen, tulog na. Kami tutulog. Ay, hindi natin gili sa Diyos lamang. Oo nga. Salamat, may illustration ako. Tunay. Buti pa yung naglalasing na yung nagbibideo ko, alam, sa Diyos lamang. Ano sunod sa lyrics na? Hindi nyo alam yung kantang yon? Kasi naman, ang mga alam ninyo ng kanta, yung... Anyway. Okay pa kaya? Alam nyo kung ano ang wonders ng Word of God? Ito'y salamin. Ito'y salamin. Na pag ika'y humarap, ipakikita ng Diyos sa iyo ang iyong kalagayan. Once again, kaya ang tao'y nalulungkot, iba ang pinagkakatiwalaan. Everybody say, magtiwala sa Diyos. One of the reasons kung bakit may mga taong hindi makapagtiwala kay Lord, kasi nabigo. Minsang may hiniling, nabigo. Yung kaibigan, isang sabi laang, andun agad, bigay agad, ginagawa ng paraan, saka pisikal, kita. Ang problema kasi natin, hindi natin kita si Lord at ang ginagawa niya. Sabi ko nga sa inyo noon, ulitin ko rin lang, pag humingi ka ng blessing kay Lord, hindi laging pera ang pararating sa iyo. Hindi laging pera ang ipadadala sa iyo. Humingi ka pera, Lord, bigyan niyo po kami ng pera ngayong araw na ito, wala na po kami panggastos, thank you Lord. Hapon na, Lord, wala pa. Nasaan ang pera? Gumabi na. Hindi kaya ata naman tunay, Lord. Sabi mo, ano man ang hilingin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus sa Ama ay pagkakaloob. Walang pira. Gabi na. Aba, ay wag mong iintayin sumagot si Lord sa iyo, talaga naman. Pero ito na. Hindi ka pinadala ng pera maghapon, pero maghapon naman walang napahamak sa inyong pamilya. Maghapon walang na ospital. Diga? Ito may nakwento ko na rin sa inyo. Pag ikinonvert mo, ay milyon-milyon ang blessing na natanggap mo. Dahil that day, wala mang dumating na pera, pero that day, hindi ka naman na-aksidente, hindi ka na-ICU, hindi ka na-UCME. Ano pa ba ang kasamahan noon? Sabi nung isa, you can see me. Hindi ka na ICU, hindi ka na hospital, hindi ka bibili ng napakamahal na gamot. Hindi ka alam you know that. At pag i-convert mo at kinuwenta mo sa maghapon, milyon-milyon ang tinanggap mo if you will convert it into cash. Sa ibang bansa po, lahat naka-insurance, lahat naka-insured. Dito lang sa Pilipinas yung hindi obligado ang mga insurances na yan. 'Di ba? Alukin mo nga ng mga St. Peter, magagalit pa sa iyo, ano gusto mo sa mamatay na? Iba mindset ng karamihan. Ay di magaling yung mga nakauna, nagmamoney back na. 'Di ba? Oh. Makasiguro ka dapat manigurado. Oh, ano ibig sabihin? Bakit sa ibang bansa ay gayon? Kasi nga ayaw nila ng mga losses na yan. Ayaw nila kasi yung mga gastang hindi naman kailangan o hindi inaasahan, yun ay nagre-reflect din sa pangkalahatan. Kaya nga yung ibang bansa ayaw magpapasok ng wala kang pera. May panggastos ka? Wala ho. Anong gagawin mo sa bansa namin? Lulugihin mo kami sa iyo? Diyan ka na sa inyo. O ikaw, may panggastos ka? Upo. Show me the money. Ito. Sige, pwede. Tapos, anong gagawin ng Pilipino pag naroon na? Ipadadala doon sa nagpahiram. Itatransfer. Nagpahiram lang naman pala. Okay, show money lang. Ano ibig sabihin? Wala kang insurances na binabayaran ng obligado. Pero maghapon kang iningatan ni Lord ang bahay mo, iningatan ni Lord yung sasakyan mo, iningatan ni Lord ang pamilya mo, walang nagkasakit sa iyo, hindi mo kinailangan ng car insurance, hindi mo kinailangan ng health insurance, hindi mo na kinailangan ng life insurance for that day. Magkano ang premium niyan? Magkano per month yan?
Wala kang binayaran that day. Convert it into cash. You are super blessed financially. Amen. Yung iba nga kasi, I'm getting back to my point, kaya hindi makapagtiwala kay Lord, akala hindi siya tinutugon ng Diyos. Ano pa? Ang issue ng tao, kaya hindi makapagtiwala kay Lord, yung timing ni Lord. May timing si Lord, may timing tayo. Ang hindi malinaw, sino ang Diyos at sino ang susunod, sino susundin, sino susunod. Most of the time, we are telling to God our timing at yun ang masunod. Lord, give me patience. Now na! Ay, talagang patience nga ang kailangan. Now na raw eh. Iba naman ang timing ni Lord. The first time na sinabi ni Lord kay Abram at kay Sarah na sila'y magkakaanak, si Abram po ay 75 years old. Ipinanganak po si Isaac, ilang taon na si Abraham? Sa halagang 500. 125 years na nag-intay. Tapos yung nanliligaw sa iyo, sabi sa iyo, inip na, kahapon lang kayo nagka-chat. Come on! Pastor, pray for me please. Bakit? Parang walang nangyayari sa buhay ko. Talaga? Ilang taon ka na? 24. Kabata-bata mo pa, wala nangyayari sa buhay mo. Opo, ang tagal ko na po nagwo-work. Wala pa po ako napupundar. Ilang taon ka na nagwo-work? 3 years. Ha? 4 years. Ay, ako pastor, matagal na 5. Wala pa po ako napupundar. Wala pa nangyayari sa buhay ko. Okay. Talk to Abraham. Taas nga kamay dyan ng mga young professionals. Can I see your hands? Young pros, young professionals, those who are working. Okay, baba na. Halata naman. Alam niyo kung bakit ako nalalaman ang youth at saka mga young pro. Iba ang kisig ng young pro. Can afford na kasi. Nakakabili na ng mga gusto. Yung youth, wala eh, napasok pa lang eh. Okay. Young pro, malayo na. Pero malayo pa. Huwag mo naman agad isiping, huwag ka naman agad mag-conclude. Wala pa ako napupundar, wala pa. Ano ka naman? Ika naman ilang taon. Come on! Yung iba, kaya hindi makapagtiwala kay Lord, they can trust God's timing. Lord, ba't ako hindi nanalo ngayon? Malay mo, after sa mga 2 pang eleksyon. Di ba? Sa pa-2 eleksyon pa. Kita ninyo yung mga naging Miss Universe, lagi silang talo dun sa mga first, second attempt nila. Yung idol ng aking favorite na yung Mrs. si Catriona, si Labawok. Aba, hindi ka laging talunan. Laging talo ng mga una yun eh. Nung nanalo naman, aba, sikat na sikat. Praise God. Daming ganan. Trust God. Perfect ang timing ni Lord. Mga kabataan, kaya hindi makapagtiwala kay Lord, pinag-pray ko naman po eh, bakit hindi ako sinagot? Ilan taong ka naga? 14. Ako naman hindi masyadong harsh dyan sa mga ganyan. Ang tinatanong ko lang, Ineng, sinong life group leader mo? Yeah, life group leader ang akin talagang inaano. Ano ba sabi ng Bible dyan? Do not awaken love when it's not yet time. Huwag kayong maniwala doon sa kanta ni, sino bang kumanta nun? Nung kapag tumibok ang puso? Si Donna Cruz, di ba? Kapag tumibok. Huwag niyong pakinggan yon, hindi yung totoo.
Nung panahon namin, panahon namin nila Brother Bernie, si Julina, Chuba Chuchu eh. Oh, si Garni si Ining kabatch ko din. Aminin, Chumuba Chuchu rin yan, si Ining. Hindi ko ma-imagine si Brother Bernie Chumuchuba Chuchu. Ayan ang mga kabatch ko. Yeah. Okay. Hindi makapagtiwala kay Lord. Sabihin mo nga, magiging masaya ako. Nang masayang masaya. Kapag natuto akong magtiwala kay Lord. Sino ang sinasabi mo ngayon, simula ngayon, I will trust God. Meron pong isang born-again Christian na namasyal sa gubat. Kayo nga, piliin nyo ang pinamamasyalan ninyo. Dami-daming pwedeng pasyalan. Pwede naman din sa dancing fountain din eh. Ito'y sa gubat na masyal. At sa kanyang pamamasyal sa gubat, ay hindi niya inaasahan ay nakasalubong siya ng napakalaking grizzly bear. Di natin masakyan yung bear dahil ang ating alam na bear brand eh. Pero ito'y malaki, napaka mabangis na hayop. At sabi ng marami, you cannot outrun a grizzly bear. Ano ibig sabihin nun? Di mo kayang talunin sa takbuhan. Kaya pag nakakita ka, huwag ka na mag-attempt tumakbo. Aabutin ka. Alam ito nitong Christian na ito. At nung malapit na, alam niyo kung anong ginawa niya? Siya'y lumuhod at nanalangin. Alam niyo kung ano yung pinag-pray niya? Lord, hayaan niyo pong maborn again ang bear na ito. Ano yung pinag-pray? Lord, hayaan niyo pong maborn again ang bear na ito. Pagkatapos niya mag-pray, tumigil bigla yung bear, malapit na sa kanya. Tumigil bigla yung bear. Napangiti yung born again, thank you Lord. Tapos, tumayo yung bear. Ay! Kinakabahan niya. Lord! Tumaas ang kamay nung bear, yung dalawang paws. Lord! At nagsimulang magsalita yung bear. Nag-pray. Na born again. Palakpakan naman natin si Lord. Nag-pray yung bear. Alam niyo kung ano pinag-pray? Bless this food that I'm going to partake. May mga hindi tumatawa doon. Anong ginawa ng mundo sa inyo? Pinag-pray. Bless this food. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ikaw gayip nagpe-pray pa ng pagkain mo. Baka daig ka pa nung bear. Ha? Kaya mamaya sa tanghalian, pag meron kang kasabay at kumain na agad, sabihin mo, mabuti pa yung bear. Ha? Okay. Number 2. Ay, pastor, ano ba lesson doon? Wala lang. Magtiwala ka kay Lord. When you pray, hindi ka naman niya ipakakain sa bear. Paano magkaroon ng pusong masaya? Una, magtiwala sa Diyos. Pangalawa, kailangan mo ay Word of God. Ang kailangan natin Word of God para ikaw ay magkaroon ng pusong masaya. Jeremiah 15:16. Babasahin ko po ito sa ang Biblia version 2001. Tulungan nyo nga po ako magbasa. 1, 2, 3, basa. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Gusto ko makita ninyo doon yung mga verbs. Ano yung mga action words dyan? Yung salita ay natagpuan. Yan muna. Alam mo bang napaka-bless mo kapag ang word ni Lord ay iyong natagpuan, narinig, naranasan? Amen. Hindi lahat ay ganitong ka-privilege. Believe me.
Alam nyo ba, for a very long time, it is forbidden to translate the original text ng Bible to English. Alam nyo ba yan? Bawal na bawal. Ang Pope pa mismo that time ang nagbabawal na i-translate ang Bible into English. Kaya mapansin nyo yung mga sinauna sa gagaling sa Latin. Marunong kayo, pastor? Hindi. Hindi ako sinauna. Ngayon, isa lamang po, may isang naglakas loob na i-convert, i-translate into English. At nung siya naman nagawa niya ang gusto niyang gawin, praise God, salamat. Merong isang nanindigan, merong isang ginawa ito para tayo ay makaunawa. Kasi nung naisalin sa Ingles, naisalin na sa iba't ibang wika, nakarating sa atin ang salita ng Diyos. Pero alam nyo, grabe po ang nangyari doon sa taong yun nung siya nahuli. Talagang siya kinatay, siya binitay. Alam nyo po, merong isang nagkukwentong misyonaryo. Sa China po, bawal na bawal ang Bible. Magdala ka na ng fake na bigas. Magdala ka na ng mga fake na mansanas. Huwag ka lang makitaan ng Bible. At ang sabi, pag nakitaan ka raw ng Bible, hindi lang basta sasamsamain. Pupuniting isa-isa at papakain sa iyo. They hate Bible. So anong ginagawa daw ng mga Christian doon? Pag nakakita sila ng Bible, babasahin nila ng babasahin. Kakabisaduhin nila, word per word. Kaya yung isang misyonaryong nakapunta daw minsan ng China, may nakausap siya mga Christians na Chinese, amazed siya kung gaano ka-accurate sa Bible ang mga Christian doon. Sabi niya, anong sikreto ninyo? Bakit sobrang accurate? Grabe, pati kalwit, pati tuldok. Alam niyo kung nasaan? Word per word talaga. Sabi ng mga Christian na Chinese, kasi bawal dito. Whenever may opportunity kaming makabasa, makarinig, tinatandaan talaga namin kasi di na namin alam kung kailan uli kami makakakita. Hindi na namin alam kung kailan uli kami makakarinig ng Word of God. Hindi namin alam kung kailan na uli yung susunod. Kaya we're doing our best na matandaan, maisulat sa papel, maipabasa sa mga anak namin para makapagpatuloy ang Christianity sa aming family. Hindi mo mauunawaan kung gaano kahalaga ang tinitake advantage natin, ang tinitake for granted natin, unless marinig natin ang mga stories na ganito. Samantalang tayo, sobrang accessible ng Word. Pupunta ka rito, i-airconan ka pa. Tapos kahit, aminin na natin, hindi tayo magbasa ng Bible, makakabasa tayo. Tapos ipapaliwanag sa atin. Sobrang convenient. Yet taken for granted. Kaya mga kapatid, you want to be happy? You need the Word. Bless ka. Kagaya ng sinasabi ni Jeremiah, kung ang salita ng Diyos ay iyong natagpuan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, bless tayo. Natagpuan natin ang Word ni Lord. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos sa kanyang kabutihan at biyaya? Biyaya yan! Ang matagpuan ng kanyang salita. Punta naman tayo doon sa second verb. Anong sabi doon? Natagpuan at aking kinain. Kakainin mo. Kakainin mo. Remember our daily bread? Kailangan ang salita ay hindi mo laang natagpuan. Kainin mo. Absorb. Sabi nila, kapag daw kumakain, maganda kapag matagal mong nginunguya. Para daw mas ma-absorb mo yung nutrients. Okay. Siyempre, for every rule, may exemption yan. Kasi yung chewing gum, kahit anong nguya mo dyan, talagang yun lang makukuha mo riyan. But anyway, gayon din po sa Word of God. Sa Word of God, nguyain mo rin ng nguyang-nguya para makuha mo ang sustansya niya. Ano ibig sabihin nito? Kaya ang bilin sa atin, faith comes from hearing and hearing. Ano yun? Inulit-uli, pakikinig at pakikinig. Ibig sabihin,
Huwag kang makontento, nakarinig ka ng preaching ngayong linggo. Pag uwi mo sa inyo, pakinggan muli yung live. Pag nawala sa Facebook, ibig sabihin, hindi ni-re-upload ng media. Hindi. Inalis na talaga ni Facebook. Anong gagawin? Tingnan mo naman sa YouTube. Nasa YouTube, may YouTube page na tayo. Sheesh. Diba? Ayun, pakinggan mo doon. At pakinggan mo ulit. Pakinggan mo na pakinggan. Bakit? Nakakalimutan na eh. Nakakalimutan. Sino rito yung tanda mo pa ang ipinirich ko nung third Sunday ng month of June 5 years ago? Ako nga, nagturo, hindi ko alam eh. Diba? May problema ang tao. Nakakalimutan natin. Kaya ang kailangan natin, makinig at makinig. Ang problema, pag nakalimutan natin kung anong nakaharap natin, kung anong narinig natin, yun ang ating kakainin, yun ang ating i-entertain. Eh pag mundo ang may sabi noon, humanda ka, mamaya malungkot ka na naman. Diba? Naalala nyo pa ba yung verse dati na sabi ay, yung mga nagtitiwala sa Diyos, they don't fear the bad news? May ganung verse eh. Those who trust the Lord doesn't fear bad news. Ay nakalimutan na. Ay, nung napanood ngayon yung bombahan ng Iraq at ng Iraq na tuloy, ng Iran at saka ng Israel. Ay, paano pagka sumausaw din si Bongbong Marcos? At nagalit din ang Iran sa amin at sabihin na may padadalhan din ng kalahati laang at dahil sayang ang kalahati pag buo ang ipadala sa Pilipinas at kalahati lang may siguradong bura na. Eh, paano yun? Ako matatakot na. Eh, nakalimutan ang salita. Kaya maganda yung napapaalalahanan na sabihin mo dyan sa iyong katabi, ang gamot sa kalimot ay paalala. Yung iba naman kasi pag pinapaalalahanan, paalala pa. Pasalamat din kayo pag may nagpapaalala sa inyo. Ako'y pasalamat sa buhay ni Pastora. Bakit? Ako huwi makakalimutin. Nasaan na ako? Ako huwi makakalimutin. Si Pastora ang tagapagpaalala. Alam niyo gawin nung Miyerkules, binigyan ako ni Mark at ni Lovely ng papaya. Malaking papaya, hinog na hinog. After midweek survey, sabi sa akin ng mag-asawa pa, Tay, may dala po kaming papaya. Ako, thank you. Naku, pinag-pray ko pa si Mark. My God shall supply all your needs. Ang haba ng declaration ko. Sige, nak, sige. Sabay lumapit na si Agnes. May kasamang life group. Pastor, pag-pray niyo po, are, ito na. Nag-unload. Ako naman, I absorb. Kaya ang feeling ko nung gabi ngayon, midweek lang ha, ang feeling ko ako'y nag-conference eh. Sa aking tinanggap na bigat. Ay dahil sa kabigat ang aking tinanggap, nakalimutan ko yung papaya. Nakalimutan ko. Ay di, buti na lang at nung natapos kaming mag-life group ng mga tatay sa Dagata, naroon na ako sa White Gold Feeds eh. Naalaala ko, may papayang binigay sa akin si Mark, saan nilagay no? Tinanong ko ang asawa, mahal, saan nilagay yung papaya? Sabi ni Pastora, mahal, ikaw lang ang nag-midweek ng Miyerkules. Tama, nakalimutan ko na rin. Wala pala akong kasama noon. Wala nga po salamat po sa pagpapaalala. Nakalimutan ko din. Ay, kainaman na. Magaling na lahat, may nagpaalala. To make the long story short, nag-iisa-isa ako, gabing-gabi na, binuksan ko itong church. Talagang marami pa rin palang nasamba rito kahit delay. Gusto niyo makita? Punta ka dito pag delay, hindi kaming nasamba rito. Iba yung iniisip niyo. May ipis ako nakita sa kortina. Nakuha ko yung papaya, praise God. Nasa rep na. Ito na. Sabi ni Pastora, mahal, di kayo nag-iisa kang umattend ng midweek? Opo. Ay, nasan yung offering? Siya nga pala. Kahirap talaga na rin ganun, hindi makakalimutan na Ay, si JK, yan sinabihan ko, hindi man lang talaga naman. Yan si JK talaga. Nung ako'y naninising gayon, kinalkal ni Pastor ang bag ko, nasa bag ko yung sobre, inayos ni JK pala naman yung offering naroroon. Sabi ko, nariyan ka? Hindi, si JK maasahan talaga yan. Love you anak, God bless you, buti na lang.
Ang prayer ko, wag dumaloy sa inyo yung aming makakalimutin eh. Anyway, mahirap yung makakalimutin, kaya ang paalala ng Bible, hear and hear. Hear and hear the word. Makinig ka at pakinggan mo ulit. At huwag kang magsawa, pakinggan mo na, pakinggan na, pakinggan. Hanggang bumaon sa iyo, hanggang maging way of life mo na. Para di ka malungkot. May kukwento ko sa inyo. Meron po isang born again nag-alaga ng kabayo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kabayo. Sa kabila naman sabihin mo, yapatik. Ano yung yapatik? Yan yung takbo niya, yapatik, 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 yapatik. Kayo'y tumawa na laang. Alam ninyo kaya may mga taong malulungkutin kasi pwede namang tumawa nang babash pa. Okay. Ngayon itong born again na ito, may alagang kabayo, tinuruan niya yung kabayo. Pahanga siya eh. Gusto niya ibang kabayo niya. Yung iba pag pinatatakbo, ano kang sinasabi pag patatakbo ng kabayo? Hiyo! Ngayon yun. Hindi na yun. Hiyo! Takbo ang kabayo. Pag patitigilin na, parang kalabaw. Anyway, ang kanya iba. Maiba naman, Christian daw siya eh. Ang itinuro niya, pagtigil, hallelujah. Paano pagtigil? Hallelujah. Pagtatakbo, praise God. Ano pagtatakbo? Praise God. Oh, marunong na mga kabayong ito. Ngayon, tinesting niya sa may bandang Bagyo. Doon madaming kabayo eh. Tinesting niya. Ngayon eh, mayroong padosos na gayong nadaan ay dire-diretso yung kabayo. Dire-diretso, bilis! Tuntuan naman siya. Woo! Ngayon ay malapit na sa bangin. Nagpanik. Alam niyo yung panic, minsan, yan ang cause ng pagka makakalimutin pag nagpanik. Sino yung mga nagmamadali dito? Tanghali ka na kasi malilate ka na sa church. Hinahanap mo susi. Nasaan susi? Nasaan na susi? Nasaan na susi? Pero nasaan na susi? Hawak pala. Sinong gayaan? Sinong gayaan? Ayaw gigising ng maaga ni pastor at pastora. Nasa salamin ko, nasa salamin ko. Nasa ulo, nakalagay din eh. Yang panik, nagiging cause yan ng pagkamalakakalimutin. Balik tayo dun sa Kristyanong nangangabayo. Nagpapanik na siya, nakalimutan niya yung paano nga patitigilin. Nalimutan niya. Sabi niya, basta yun ay salitain ng Kristyan, ano ba yun? Let every breath, let everything. Oh, wala pa rin. That has breath. Oh, wala pa rin. Praise the Lord. Ako lalo tumakbo. Ano kayo? Hindi ko maano. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi ako. Malapit na. At nung talaga mahuhulog na sa kanya naalala, sabi niya, ay, hallelujah! Tumigil yung kabayo. Oh, thank you, Lord. Tumigil yung kabayo. Praise God. Hindi ko alam kung anong naranasan ninyo sa buhay. Dahil rin side na rin talaga. Kuya, effort na. I pray for healing. Biro lang po. Sabi mo nga diyan sa iyong katabi. A happy heart. Ay, ano nangyari? Alam nyo na. Kasama na siya ni Lord ngayon. Ay, nako. Tinignan ko rin po yung Jeremiah 15:16 sa Tagalog Contemporary Bible Version. Ang sabi naman doon, nung nagsalita kayo sa akin, pinakinggan ko po kayo. Oh. Yan palang pagsasalita ni Lord, gagawin talaga niyan ni Lord. Nagsasalita siya sa kanyang word. Pero yung pakikinig ay option.
choice. Pwede naman kasi, nagsalita kayo sa akin, hindi ko po kayo pinakinggan. Yun ang mga nalulungkot. Pero yung mga masasaya, ay ganirne. Nung nagsalita kayo sa akin, pinakinggan ko po kayo. At anong sabi ng next sentence? Ang mga salita po ninyo ay kagalakan ko. Wow! Kaya napakahalaga na hindi lamang na-attend. Listen. And listen carefully. Yun naman po ang sabi ng Magandang Balita Biblia Version. Sabi po ron, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Kaya maganda tinitingnan nyo rin yung iba't ibang version, dahil nangungusap pa rin si Lord dyan Kaganda. At ano sabi? Ako'y sa iyo, Yahweh. Ako'y sa iyo. Kung ikaw ay kay Lord, si Lord ang magpapasaya sa iyo. Yung iba kasi, kaya nalulungkot, hindi siya kay Lord. Sabi nung Juwa do sa Juwa, I'm yours. Yun. Ay nakita may kachat na iba. Ay anong ginawa? Hindi nalungkot, nag-church. Buti naman, nakaalala kay Lord. Okay. Pakinggang mabuti at laging pakinggan. At pakinggan mo ulit. Kasi nga, nakakalimutan. Bigyan ko kayo ng example ng mga verses. Alam mo, magiging masaya ka lang talaga sa buhay pag may pinangahawakan kang salita ng Diyos Ito napakagandang example. Basahin po natin. Romans chapter 8, verse 28. 1, 2, 3, basa. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ganda niya. Yan ang isa sa aking mga pinanghahawakang word ni Lord. Bakit? At nalalaman natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Let me ask you this. Do you love God? Yes. Do you love God? If you love God, you will trust Him. And if you trust Him, do you believe that God can use all things for your good? Diba? Pag sinabing all things, hindi lang yan good things. Pag sinabing all things, it includes the bad. It includes all. At malulungkot ang tao kapag may bad things happening. Tama? Ewan ko, meron bang nasaya rito kapag may bad things happening in your life? Ang hirap kaya niyan kapag kayong alanganin ang sitwasyon, hindi mo alam kung paano magiging emosyon. May mga ganyan Bigyan ko kayo ng example ng alanganing sitwasyon na hindi mo alam kung anong pwedeng emosyon. Meron daw isa, nag-imbita sa kanya na may problema. Bakit ka na may problema? May nag-imbita sa akin sa birthday yan. Ay ako ang kakanta sa celebrant. Anong problema doon? Kakanta ka lang naman pala. Saka magaling ka naman kumanta Ay paano ko kakantahan? Happy birthday to you. Ganyan lang. Sabi nung nagpapayaw. Sabi nung namumroblema, patay na yung celebrant. Nakaburol ngayon, birthday niya ngayon. Anong kakantahin ko doon? Happy birthday. Patay na nga Happy. Kaya meron talagang ganun Merong alanganin na sitwasyon, hindi mo alam kung anong ilalapat na emosyon. Paano mo babatiin yung bagong kasal? Ang pinakasalan, patay. Congratulations. Diga, alangan. Anyway, kay Lord, walang alangang sitwasyon. Sabihin mo nga, kay Lord, walang alangang sitwasyon. Whether it's a good situation or a bad situation, He can use it for your good. As long as you love Him, ay kasarap na rin. Kaya alam ninyo, ito'y lagi ko rin pinapaalala doon sa mga nag-i-struggle sa buhay, sa mga gustong makaranas ng breakthrough sa buhay. Hindi ko sila pinapayuhang magsipag ka sa work, magsipag ka sa hanap buhay. Hindi ko sinasabing, anong tawag doon sa hasing-hasi sa paghahanap buhay?
Ano yun? Anong term nyo yun? Mga young professionals? Grind. Diba? Mag-grind ka. Hindi yan ang pinapayo ko. Ang pinapayo ko ito. Love God. And love Him more. Bakit? Because in all things, God works for the good of those who love Him. In all things. Love God. Kahit anong sipag mo, laging mayroon diyang pangit at masamang mangyayari. But if you love God, He can use all things for your good. Ay, paano ka palulungkutin ng bad happenings kung pinangahawakan mo ang word ni Lord na ito? Hoy, malungkot ka na. Iniiwan ka ng mga kaibigan mo, malungkot ka na. Ha? Hindi. Kahit yang nangyayaring yan ngayon, gagamitin ni Lord sa ikabubuti ko. Paano ka palulungkutin? Come on, Christians. Paano ka palulungkutin kung ganito ka? Hoy, malungkot ka na. Mawawalan na kayo ng trabaho. Gagamitin yan ng Lord sa ikabubuti ko. Hoy, malungkot ka na dahil nagkakaganito ang sitwasyon mo. Gagamitin yan ni Lord sa ikabubuti ko. Paano ka palulungkutin? Come on! Paano magkaroon ng pusong masaya? Word of God. Number 3. At tapos na ako. Last na ito dahil yung susunod dyan, conclusion na. Number 3, laging ngumiti. Paano magkakaroon ng pusong masaya? Laging ngumiti. Pwede ko gauling makita ang ngiti ninyo? 1, 2, 3. Ngiti! Aba, meron din rin ayaw pa rin. Hindi ko alam kung anong ginawa sa iyo Katindi ang ginawa sa iyo. Talaga namang mamaya ang itatanong ko na, sino gayan? Iharap mo sa akin niya talaga namang sobrang ginawa sa iyo. Laging ngumiti. Proverbs 15:13. Ang taong masayahin ay laging nakangiti. Ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Tingnan mo nga kung nakagayaan na yung katabi mo. Yan laging may lumbay. Yan yung pagka hindi niyan inalis ang lumbay niyan. At nagtataas ang presyon at kung ano pang mga health issues ang naging resulta ng lumbay niya, mamaya magaya na yan. At gayon. Tama ang Bible. Tingnan natin, yan ay magandang balita, Biblia version Yung ang Biblia 2001 version, nasabi po riyan, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagabag ang diwa. Tingnan mo nga mukha niyang katabi mo kung yan ay masaya. Mukha kang masaya. Sabi nung isa, lagi hong natawa kahit walang kasama. Ay, sabi ng verse kanina, ay yung kagalakan daw ay gamot. Ay, parang pagkagayon ay gamot na ang kailangan, ha? Okay. Anyway, meron akong trivia. Alam nyo ba ng mga babies? Yung mga babies pala, yung babies na sinasabi ko yung sanggol, ha? Hindi yung katabi mo. Masabi mo, baby. Tawagan namin ni Pastora, BB. 2 letter B. BB. Diba? Kayo, anong tawagan ninyo? Ang naaan nila ay yung wala kang matawag kasing gayon. Kaya ka naaan wag ka malulungkot. You have your family, you have your friends, you have God. Ha? Kaya kung ikay nalulungkot pag nakikita mong yung status mo sa Facebook ay single, palitan mo na. In a relationship na. Pag tinanong, sino karelasyon mo? Aba, himalayan. Oo, naghimala talaga si Lord ang karelasyon ko. I'm in a relationship with God. Wala akong single dito. Okay. Yung mga baby,
Sabi po dun sa research, they can laugh at least 400 times daily. Yan pala mga babies, tinan nyo, yan ay agikik ng agikik kasi. Naalala ko si Queen nung maliit, gaganon lang ako. Brrr. Tawan-tawa rin. Brrr. Gumaganon lang ako. Tawa ng tawa. Sa daling patawanin, ang mga babies, tawa yan ng tawa. Testingin nyo si Mithe. Kamukha nung ama. Kaya ang tawag ko dyan, si Limuela. Pag tinawag ko siyang, Limuela? Ako, walang sablay, benta lagi. Tawan-tawa si Mithe. Baka lumalampas pa sa kota si Mithe ng pagtawa pagka nasa church. Ay, pinagpapasapasahan na ginagawa. Tawa ng tawa yung mga babies. Okay? At ang sabi rin ng the same group na nag-conduct ng research, na yung mga adults daw, they're laughing 13 times daily. Sabi mo nga, nung baby, 400 times. Nung adult na, 13 times na lang. Let me ask you, ano nangyari? Nasaan yung 387? Tama ba, mat ko? At kung mali man, hindi nyo ako mapapalungkot. Tama, ano? 387. Nasaan yung 387 adults? Young pros? Nasaan yung 387 youth? Sino ang numakaw ng inyong mga ngiti? Ba, iba ang dating doon sa iba eh. Nasaan? Nasaan ka, maruha? You see? The big difference. Kaya mapapansin niyo yung mga bata, sila'y masaya. Alam niyo ang problema ng adults? Most of the time, kung ano yung nararamdaman natin, sinasabi natin. Ang problema, anumang sinasabi mo, nag-a-amplify. Anumang sinasabi mo, nagbibigay yun ng signal sa brain mo, susunod lang si brain, at iuutos niya sa katawan, the corresponding act, the necessary act. Kaya ano nangyayari? Kapag sinabi mo, I'm bored. Ano susunod diyan? Pag sinabi mo, I'm bored. Pag sinabi mo, nag-a-amplify yan. Sasabihin ni brain, Hoy, bored daw si boss. Magbabato siya ng mga necessary chemical sa katawan para your body will act accordingly sa kung ano yung sinabi mo, I'm bored. Mamaya gaganan na yung kamay mo. I'm bored. Ganun yun. Pag ngumiti ka, nagbibigay po yun ng signal sa brain mo at nasasabihin ni brain, Uy, masaya si boss. Kaya napakahalaga na lagi kang ngumingiti. Kahit walang dahilan. Iba yung tumatawa ng walang dahilan, ha? Kailangan lagi kang ngumingiti. O, ngiti nga uli, ngiti. Sino rito yung kanina, honestly, nung pumunta ka rito, you're not feeling good, pero nung katatawa mo at kangingiti mo, nag-iiba na. You're feeling good na. Yun kasi yun. The moment kasi na ang tao ay masaya, nagre-release po ang body natin ng endorphins. Pastor, ano yan? Di ko rin alam, nakiki-endorphins lang ako. Hindi po. Siya po yung nagfa-fight daw yun ng mga nung mga bad elements sa katawan, basta parang ganon. At pag stress ang tao, ano naman ang nire-release ng body? Nakalimutan ko na yung term, pero hindi nakakabuti. Kaya, kailangan merong kalaging dahilan para ngumiti. Okay? Kailangan there is somebody that will bring the best out in you. Di ba? Kailangan merong somebody that will be your sunshine after the rain.
The cure against your fear and your pain. Parang kanta ko yun. 'Cause I'm losing my mind when... Yun na yun eh. It's all... Yeah. Wag na. Si Naining lang nakaka-relate saka si Brother Berne. Sino pa ba mga kaedad ko rito? Okay. Church! Praktisin mong laging ngumiti. At yung makakabuti sa iyo. Ngiti nga ulit. 1, 2, 3. Smile. Hindi naman na rin mga are. May kikwento ako sa inyo. Meron pong 3 lahing nagpapayabangan. Russian, American, at syempre, yung pinakamayabang na lahi. Sabi ng Russian, kami ang lahing kauna-unahang nakarating sa space, nakalabas ng Earth. Syempre, di papatalo ang Amerikano. Nakalabas lang. Shhh, nakalabas lang. Kaming mga Russian, kaming mga Amerikano ang kauna-unahang nakatapak sa buwan. Oh, walang nagawa ang Russian. Dumating na si Bieber. Sabi ng Pilipino, buwan lang narating niya. Mahinang nila lang. Kaming mga Pilipino ang kauna-unahang makakarating sa araw. Tawanan yung Amerikano at saka yung Russia. Paano kayong pupunta doon? Ay, ang init noon. Sabi ng Pilipino, ay di sa gabi kami pupunta. Ay nako, yung iba wala pa rin. Talaga naman. Hindi ko na alam kung anong ginawa ng mundong ito sa inyo. Kayo'y magtiwala kay Lord. Nauubusan na ako ng bala sa inyo. 1 linggo ko itong ni-research. Tinesting ko lahat kay Pastora. Lahat na may benta. Si Pastora gan naman. Wala nga akong ginagawa, natawa yun sa akin. Okay. So please, laging umiti. Tingnan ninyo ha. Mamaya paglabas ninyo, kahit di nyo kilalang ngitian ninyo. Girls, wag kayo. Please. Yung ano lang, mga adults, at saka pag may kasama, sige, pwede. Saka kung ka-age naman ninyo. What I'm trying to say is this. Pag ikay ngumiti, kahit di mo kakilala, tingnan mo, mapapangiti rin yun sa iyo. Tama? Tama ano? Diba? Pag ikay nakasibangot, tistingin mo mamaya paglabas mo kagano. At sisibangot din ang mga kakasalubong mo. Ngitian mo uli yung katabi mo. Ngiti, ngiti, ngiti. Ngiti. Aba. Ay talagang. Okay. I will end up with this. Number 4. Decide to be happy. Everybody say, decide. Desisyon po ito. Kaya kahit pa anong gawin kong pagpapatawa din kung desidido kang maging malungkot, wala na akong magagawa. But I am encouraging you today, starting today, decide to be happy. Ano man ang nararanasan mo. Ano ang payo ni Paul sa atin? Philippians chapter 4 verse 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Bakit sa Panginoon? Kailangan mo ng matibay, malalim na motivation para ikaw ay maging happy always. Kailangan ang motivation mo para maging happy always ay yung hindi mawawala. Yung hindi makukuha sa'yo, yung hindi masisira, hindi mabubulok, hindi ma-expire, hindi makikipag-break, hindi mang-aaway, hindi ka madidisappoint. Kailangan matibay na matibay ang iyong dahilan for you to have a happy heart always. Kaya ang sabi ni Paul, magalak kayong lagi sa Panginoon.
Inuulit ko, dinidiin niya mag-alak kayo. This is a decision. Quality decision. And you know what? Bibigyan ko kayo ng konting idea nung isinulat ni Paul ang book of, or a letter to the Philippi church. Philippians is known as the happiest book in the Bible. Kasi dyan nag-i-encourage talaga, be joyful, be happy. Yet, it was written in prison. Nung time na nag-i-encourage si Paul sa mga Christians, be happy, be happy. Nakakulong po siya nun. Ano ang lesson? Ano ang lesson? Don't let your circumstances steal your joy. Huwag mong ipanakaw sa sitwasyon mo ngayon ang kagalakan ng puso mo. Pastor, masaya naman ho ako. Masaya naman ho ako. Hindi lang ho ko ipinakikita, pero masaya ako. Mahirap yan. Yung masaya ka, hindi mo lang ipinakikita. Kasi ang bunga ng Espiritu ay love, peace, joy. Diba? Magkakasama. Kaya hindi mo pwedeng sabihin masaya ka, hindi mo lang pinakikita. Kasi yung love, hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay may love, tapos hindi mo pinararamdam mo pinakikita. Gayon din yung joy. Hindi mo pwedeng sabihin masaya naman ho ko sa aking puso, talaga lang ako hindi palatawa, hindi lang ako talaga palangit hindi. Lumalabas yan, lumalabas yan. For what the heart is full, for what's the fullness of the heart, the mouth speak, lumalabas yan. Okay? Kaya, I am encouraging you, decide to be happy. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, hindi ang sitwasyon mo ang magdidikta sa iyo ng mararamdaman mo. The problem is not the problem. The problem is your reaction, your response towards the problem. Yung problema nandyan na Ang problema ay kung anong reaction mo dun sa problema. Kung malulungkot ka because of that problem, it's your choice. It's your decision. So you decide. Pastor, paano ako magiging masaya? Ganito na nga nangyayari sa paligid ko, ng mga taong nakapaligid sa akin, etc., etc. You decide. Nung sinasabi ni Paul, rejoice in the Lord, nakakulong siya. And we all know na yan naman hindi na nakalabas doon Yun na ang huling hantungan niya, ang kulungan, hindi na siya nakalaya dahil doon na rin siya binitay. It's a decision. Having a happy heart is a decision. May pera o wala, may jowa o wala, may trabaho o wala, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, choose to be happy. At hindi basta masaya, magalak ka sa Panginoon. Sabihin mo nga, magalak ka sa Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, magalak ka sa Panginoon. Sabihin mo dyan sa katabi mo, magalak ka sa Panginoon. Lahat na nagagalak sa Panginoon, I am inviting you to stand up, please. Palakpakan mo ng the best of Jesus. Sino rito ang nagsasabing, nagdi-decide ka na maging masaya, ano man ang sitwasyon mo ngayon? Sino nagsasabi rito, you choose to be happy, kahit pa may pinagdadaanan ka ngayon? Parang hindi halata. Parang ako hindi convinced. Come on! Pwede ba? Sabihin mo kay Lord ngayon, Lord, ako'y masaya. Sa kabila, sabihin mo, ako'y masaya. Sa kabila, sabihin mo, ako'y masaya. Yung isa naiyak, ako'y masaya. Uy! Be happy! I am declaring happy heart! I am declaring happy heart! At ang masasaya sa Panginoon, ano man ang kanyang sitwasyon, sinasamba niya ang Panginoon. Amen?
magsasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo kahit Huwag kang papigil! Huwag kang papigil! Di mo kayang natatahimik lang, laging magbababas sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinamawisan ay okay lang. Makabili ka lang ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo kahit pinipinilan ay di mo kayang natatahimik lang, laging magbababas sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinamawisan ay okay lang. Makapiling ka lang. Okay lang. Makapiling ka lang. Okay lang. Makapiling ka Lord, maraming salamat po sa biyaya ng kagalakan na ibinuhos nyo sa amin. Forgive us sa mga panahon, pagkakataon na kami ay hindi sa iyo nagtiwala, kaya yun, nalungkot kami. But once again, thank you for reminding us na sa iyo lang kami hindi madidisappoint. Kaya lahat ng gagawin namin, tuman ay sa kapwa o kung kanino man, gawin namin para sa iyo. Sa iyo namin ilagak ang aming pagtitiwala at pag-asa. Sa iyo na hindi mawawala, hindi maaalis, hindi makukuha sa amin. Hindi kami kailanman madidisappoint. Sa iyo na kami ay talagang maging masaya. Salamat Lord for blessing us to embrace your word, to meditate it day and night, to hear and to hear and to hear it again and again. And Lord, salamat po sa biyayang laging makangiti. Paligiran niyo po kami ng mga tao that will help us to always be happy sa iyo. And bless us, Lord, ng kakayanan, kagustuhan to choose to have a happy heart. Salamat, Lord. I pray and declare in Jesus' name, anuman ang aming pinagdaraanan, anumang sitwasyon, I am declaring na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na may pusong masaya. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.